Okay po. Last tanong na lang, yung ito naman tungkol po sa judgment. Sino ba mahusgahan ng mas matindi? Yung mga Katolikong hindi sumusunod o mga Protestante o anti-Catholic o yung isang hindi siya Katoliko, hindi rin siya Christian pero narinig na niya yung salita ng Diyos, di lang niya tinanggap. Saka yung pang-apat naman ay wala talaga siyang alam. Pag namatay yung itong mga taong to na iba-ibang yung ano nila, paniniwala, sino bang mas mahusgahan ng mas matindi? Yung Katoliko o hindi? O ano? Yung ibang ano nila? Brother Angel. Okay, no? Actually malawak ang turo ng simbahan natin sa Catechism, pero ang biblically, pag sa paghuhukom, basahin nga po natin chapter Pahayag 20 nga po, chapter 11. For hanggang 14. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi. At ang nakaluklok doon, na sa kanyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpungang kalagayan nila. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan. At nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kaniyang mga gawa. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Ngayon, no? So, may pangalawang kamatayan pala. So, ibig sabihin, namatay yung physical mo ngayon, no? And then, later on, nasa ano na yon, yung mga espiritu po, no? Nasa heaven, nasa purgatory, or nasa hell. So, namatay na first yung physical mong katawan, no? Pero yung kaluluwa mo, no? It's either nasa tatlo. And then, yung pangalawang kamatayan na sinasabi diyan, ayan, no? Pangalawang kamatayan, dahil lalagyan ka na, sabi nga, ano ba mangyayari dyan? So pag binasa mo yung 1 Corinthians chapter 15, nandun lahat na babaguhin ka, lalagyan ka ng glorified body ka, kung nasa langit ka. Pero ibig sabihin na mag-iiba na yung ano mo, resurrected body ka na, pero itatapos ka sa apoy. Yun ang pagkakaiba, pero mamamatay, didiretso ka pa rin, hindi ka na espiritu. But sabi dyan, hahatulan ka ayon sa gawa. No? So ang tanong mo ngayon, hatulan natin tayo sa gawa. So sa turo ng simbahan, may tinatawag tayong venial sin, brother, alam natin yan, no? Tsaka mortal sin. Ngayon, so yung mga hindi nakapagsisi, mabawa, no? Nakamatayan mo. Ang problema, kasi malawak po yan, no? Yung turo ng simbahan, napakaraming kasalanan nga na hindi rin nalalaman ng mga tao. Yung mga 7 deadly sin lang, napakalawak noon. Sinasabi mong pride, napakalawak ng pride. Avarice, kasakiman, napakalawak niyan. Yung lust, fornication, biro mo. Minsan pati asawa mo na nga, bawal pa siyang pag nasaan ng masama yung asawa mo na nga, bawal contraception, bawal ang masturbations, malawak siya. Yung anger din. So, malawak po yan. Pero, yung mortal sin kasi, yung lagi mong ginagawa, no? Tatlong ano yan, full knowledge, grave matters, meron bang masamang nangyari at lagi mong ginagawa, no? So, malawak yan. Yung tanong mo, sino ba yung mapupunta sa impyerno? Base dun sa mga turo na simbahan nga, kapag mortal sin, yung may full knowledge ka, alam mo na itong bawal, 7 deadly sin, ginagawa mo pa. Napakaraming utos kasi ng Biblia, alam mo naman yan, from Old to New Testament, no? So, yung mga mortal sins, so far ang mabibigay natin, sabi sa Biblia, ayon sa gawa. So, yung mga mortal sin ngayon, sila yung mapupunta sa dagat-dagatang apoy. 1035, bro, makakaano tayo na CCC 1035 o wala, mahirapan? 1035, basahin ko na lang dito, bro. Basahin mo na lang, bro. Kasi hindi ko nailagay kasi sa ano. CCC 1035.
No? Eksaktong sagot, Joseph. Sige, 10:35 ng ating banal na CCC. The teaching of the church affirms the existence of hell and its eternity. Immediately after death, the souls of those who die in a state of mortal sin descend into hell, where they suffer the punishments of hell, eternal fire. The chief punishment of hell is eternal separation from God, in whom alone man can possess the life and happiness for which he was created and for which he longs. Naku, so bibigyan natin ngayon ng idea, bro, para may idea ka. Ano ba itong malawak to, yung tinatawag nating mortal sin, no? Tinatawag nating 7 deadly sin, malawak yan. So ngayon, bibigyan natin ng idea. Sino yung mga mapupunta sa impyerno? Sabi diyan, yung mga may state of mortal sin ka na hindi ka nakapag-sisi, and at the same time, nakamatayan mo yun. May idea na tayo before, yung live-in, civil marriage, premarital sex, ang lahat yan, pag nakamatayan mong hindi ka nakapag-sisi, namatay ka, kasama mo yung kalipin mo, o ka-civil marriage lang, o yung kasama mo yung, malawak yan. But we can have some idea dito sa, magkakaroon tayo ng idea. Galatia nga, bro, Galatia 5, 19. Ito yung mga idea natin para magkaroon ng idea mga tao ngayon na nakikinig sa atin. Ano ba yung mga example niyan? Kasi malalim yan. No? Sa Galatia 5, bro, tingnan natin na ang mga example niyan, dun sa 19 nga po. Ayan, magkakaroon tayo ng idea mga kapatid. Pag-isipan na po natin itong mga kasalanan na to. Ito yung mga parang summary. 19 nga. 5:19. At hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pagkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya. Napakalawak niyan. Mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Ayan na, no? So, totoo yan po, no? Hindi natin gawin biro yan. Those are the mga talagang specific na yan. Mga, kahit nga yung mga lasenggo, nakamatayan mo, laglasing ka, na-aksidente ka, nako, delikado po yan. So, immediately, we will go to hell. Yung tanong mo, sino ba mapupunta sa hell? Ayan po, may specific. Unang Korinto nga po, sa 9, nandun din yun, di ba? Tingnan nga po natin. So ito yung mga mga bibigyan natin ng bibigyan natin ng makasagutan specific mga kasalanan walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Sa bro, 8 to 10. Anong talata, bro? Unang Korinto chapter 6 verse 8 to 10. Yan pa rin, no? 6:8 to 10. 1 Corinthians 6:8. 6:8 or 6:9 to 10? Pwedeng 9, hindi, ano yun? Sa 8, kasi nandun yung, natin sagot kagad yung 8. Sige. 8. Ito yung sabi sa 8. Ngunit kayo rin ang mga nagsisigawa ng kalikuan at nangagdaraya at ito'y sa mga kapatid ninyo. O hindi ba ganyan nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Sandali po, pause doon. Hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ayan, mga may impyerno po yan. So, mga kapatid, mga nag-ano ngayon, lahat po para mayroon tayong idea, lahat ng mga nakikinig ngayon, ano ba yung specific na mga mortal sin na yan? Ano ba yung specific? Medyo malawak yan. Pero ang Biblia po, medyo mayroon tayong mga idea dyan. Yan po. Yung kanina, Galatia 5, 19 to 20. Ngayon naman po, unang Korinto, chapter 6 to 8 to 10. Yan po yung mga, para may idea tayo, mga may impyerno daw, sabi ng catechism. Sige po. So, ang nag-create ng pagkakabahagi at
ang kakaaway-away ay isang mortal sin po Yes, pa rin yun. yes bro, ayon dito sa Judas, sa Judas 1:18-19, pinapalayuan yan, no? Basahin lang natin bro, Angel, ha? Sige bro. Pabahabahagi. Hinahanap ko, tinang ko lang yung ano. Ito ba yun? Or sa... Sige, basahin, ito yata. Kung paanong 2 pala yun, 2:18-19 na, wait lang Okay, maganda pag-usapan yan. Sa mga nakikinig ngayon, napakaganda pag-usapan. Ano ba yung mga kasalanan sa Biblia, no, na nakasulat talaga na walang bahagi sa karya ng Diyos? Tama po yan. Maganda po. Ito 18-19 nga ito. Sa ano lang siguro sa Magandang Balita Biblia. Yan. Noon pa'y sinabi na nila sa inyo, sa huling panahon may lilitaw na mga taong mapanlait at alipin ng masasamang nasa ng laman. Ito ang mga taong lumilikha ng pagkakabahabahagi, mga taong alipin ng kanilang masasamang nasa at hindi pinapanahan ng Espiritu. Specific na Bible verse po yan, no? Ng mga nagkakabahabahagi. Ito pa, akala ng iba ay ano lang, no? Mga salita-salita, di ba? Usually, mga kababaihan yan, mga salita-salita. Ito ba ay mga panlait na yan, specific. Hahatulin ba tayo kahit sa salita lang, ha? Mateo 12 nga po, 36. Paalala ko, Bro Angel, nandiyan na si Father Darwin na. Sige. Mateo 12. Yan, yung mga masasamang salita po, yung mga mahiling magsalita na masasama. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Yan, at 37, bro. 37, ito sa 37 naman. Pawawalang sala ka o paparusahan batay sa iyong mga salita. Ayan, napakaganda pag-usapan niya. Nakala ng mga tao, ay ito lang, akala nila normal, no? Pero tingnan mo, hatulan pala tayo sa ating salita. And lastly, ito yung pinakamabigat na hindi masyado na napapansin ng mga tao. Yung hindi pagpapatawad, ito din gusto natin paulit-ulit na sabihin ito sa lahat ng mga tao. Yung, di ba, yung sabi, magpantay na yung paa namin o kung ano man, no? Yung mga talagang ayaw. May mga kagalit ka, may kaaway ka hanggang ngayon. Ito po, pag nilayan natin, maganda base doon sa tanong ni brother, ito ba'y kasama doon sa hindi maliligtas? Mateo nga sa bro, 14-15, yung mga ayaw magpatawad. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. See? Katakot po yan. Biro mo, galit lang naman to kasi may ginawa sa akin to. Ba't ko siya patatawarin? Common lang po yan sa lahat ng mga tao sa buong mundo. But, pagka binasa mo yan, hindi ka nga patatawarin ng Ama. Saan ka mapupunta? Pag nakamatayan mo, may galit ka sa puso. Lahat po ng may mga kaaway ngayon, pag nilayan po natin yan. Pag may galit ka sa puso, may kaaway ka, napakalinaw po, napaka-powerful ng message ng ating Panginoong Hesus na nagsabi niyan. Kapag hindi ka nagpatawad, this is a commandment. Kailangan magpatawad. Kung hindi ka patatawarin ng Ama sa langit. So, akala ng iba, normal lang. Pero sa Diyos, naku, makaka-impyerno pala po sa atin yan. Ayon sa Katekism at ayon po sa Biblia. So sana naliwanagan po tayo. Marami pa po yan yung mga kasalanan sa Biblia na magandang dahil sa akala ng iba, normal lang. Pero ikapahamak pala natin, no? So yun lang po. Sana naliwanagan ka, brother. May question ka pa ba?